Ito po ang pinagbarilan, yung puok na pinagbarilan kay Rizal o Rizal's execution site. Okay. Bakit po tayo bumabalik dito sa place of his martyrdom? Dahil si Dr. Jose Rizal po, ang ating national hero na nagbigay ng inspirasyon para sa kalayaan. So matagal po ang naging proseso, the journey of kalayaan, ay talagang matagal. Mi ultimo adios. Nilagay niya po sa kanyang lampara. Iniwan niya po doon at kinuha na lang po ng kanyang kapatid. I think si Saturnina po. Opo. Tinago niya po sa kanyang lampara dahil alam niya baka may makakuhang iba. Ayan. So, ito po. Pahimakas. Pahimakas ni Dr. Jose Rizal. So, punta po tayo dito at tingnan natin ang malalaking statues ng kanyang, ito po yung kanyang nanay, syempre. Okay, at ang maliit na Dr. Jose Rizal. At nakita niya po sa lampara, actually, there was a moth that was fluttering on top of and around the lamp. So, tinanong niya ang kanyang nanay at ayun, pag lumapit ka daw, sobrang lapit sa apoy, ay paniguradong mamamatay ka. At ayun po ang nangyari kay Dr. Jose Rizal habang lumalaki po siya. Palapit ng palapit. Naging doktor siya, no? Tapos ayan na po. Ito ay sa Ateneo de Manila po yata. At nung nag-school siya doon sa mga Dominicans, okay, hindi ako sure kung ang sa Jesuit yan o sa mga Dominicanong pari. At ito po ang kanyang paggamot. Okay, sa parent ni yung kanyang naging asawa. Sino po yun? Si Bracken. Okay, so ayan, isang Ingles po. Okay, nagpagamot ng kanyang tatay. Oo, doon po sa Dapitan at naging asawa niya nga po si Dr. Jose Rizal. Ayan po. Kasi ang dami niya pong ginawa. Nung nandun na po siya sa Dapitan, marami po siyang ambag. Kaya mahal na mahal siya ng mga taga-Dapitan. Ayan po, tingnan natin doon ang malaking statues ng kanyang pagbaril kay Dr. Jose Rizal. Okay, nababasa niyo po ba yan? The martyrdom of Dr. Jose Rizal, located on the northwestern part of Rizal Park, where national hero Dr. Jose Rizal was executed. The memorial is a dramatic focal point, a collaboration with the sculptor Eduardo Castrillo, featuring a silent tableau of the historic event designed to achieve a dramatic impact on the present generation of Filipinos. It was completed in 1989. Si Ildefonso Payo Santos, national artist of architecture, born in Malabon, Rizal. Ayan po, Ildefonso Santos. So, ito po ay architectural design. Pero ito po ang tableau. Ang tawag po ay tableau. Ang lalaki, more than life size po ito, mga lalabs. It's more than life size. Ayan po si Dr. Jose Rizal. Nung maliit pa po si Baby Cloud, ayan, actually, may picture siya dito. Sinasalo niya po si Dr. Jose Rizal. Imagine, una muna nakatalikod, pero hinarap niya. Okay, he pivoted and turned around to face the firing squad. Ganyan po katapang ang ating national hero na si Dr. Jose Rizal. May mga ibang pa po doon, statue sa mga gilid-gilid. Ayan, that's the tableau. Eduardo Castrillo po ang mga gawang iyan. So alam mo naman si Eduardo Castrillo, national artist din po siya, na ang kanyang forte is actually yung mga metal works. Ayan po. Ito, nung dinala na si Dr. Jose Rizal, ito po life size. Pero yung nasa gitna na tableau is more than life size. Double the life
parang 10 feet tall. Opo, kasi Simply Jane po is 5 feet tall. Kung 5 feet po ako, na parang doble sa tingin ko lang po, ha. So ito po, minsan may mga light show po kasi dito. At syempre, it's being narrated. Yung mga kaganapan po ay, ang ginagawa po, it's being narrated. Yes, so gagawin po natin ito in honor of our national hero and sa ngalan po ng kalayaan. Kalayaan, ayan po, kalayaan ay napakahalaga. Napakahalaga ng kalayaan. At kung hindi man po kay Dr. Jose Rizal, sa kanyang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, siguro tayo po hanggang ngayon ay hindi pa malaya. Hindi ko lang po alam, no? Pero talagang, lahat po ng mga Pilipino sa panahong iyon talagang kailangan na lang nila ng isang just one boost, and ayun na nga, naging mitsa ng kanilang pag-aaklas, no? Naging mitsa ng kanilang pag-aaklas yung pagkamatay ni Dr. Jose Rizal. Kung di po siguro nila binaril si Dr. Jose Rizal dito po sa Luneta, si Andres Bonifacio po ay hindi siguro nagkaroon ng lakas loob na lumaban. Imagine niyo po, no, yung isang milyonarya na taga Batangas ay nagbigay pa po ng 10,000 pesos. Noong mga panahong iyon para maglimbag. Okay, maglimbag po ng mga aklat ni Dr. Jose Rizal. So, connected po sila kahit wala po sila mga cellphone, no? Wala man po silang mga cellphone, mahirap po ang messaging siguro, no? May message relay sila. Okay, tinatakbo, sinasakay sa kabayo o karwahe o ano pa man. At pero in the end, okay, nakakarating naman po. Dalawang linya daw po iyan. Yung mga naunang linya ay mga Pilipino. At kung hindi po nila babarilin si Dr. Jose Rizal, ay babarilin sila ng mga Kastila na Guardia Sibil. 'Di ba? Grabe, no? So talagang grabe yung psychological warfare, parang ganun po ang nangyari. Di binaril nila. Binaril nila. Siyempre, takot din naman sila sa mga buhay-buhay nila. Nung sinabi na ng commanding officer, fuego, di fire. Ibig sabihin po, fire. So, tingnan nyo po, yung nasa likuran, hindi po nakatutok ang kanilang mga baril. Inaantay lang po nila yung mga Pilipino ang magbaril. Ay, ginawa din naman po ng mga pero yun po ang naging hudyat na nagsabi sa mga Pilipino, lalong-lalo na po si Andres Bonifacio, na ito na ang takdang panahon. Talagang para sa atin po ngayon, nagbablog lang naman po tayo, pero talagang nasa puso po natin at diwa ang patriotismo. Okay, ang pagmamahal sa inang bayan. Napapaluha ako, nagiging emotional si Simply Jane sa mga ganitong tagpo. Mahalaga po ang kalayaan sa ating bayan. Kalayaan ng bawat isang Pilipino.
This was the spot where the Gumbursa died. Fathers Jose Burgos, Mariano Gomez, and Jacinto Zamora were executed by strangulation for alleged complicity with the military uprising in Cavite on January 20, 1872. Pala ang program of activities simula nung May 28 National Flag Day. Ayan, meron naman pala dito. Okay. Oo, sa Tanghalan ng Kalayaan. May parada ng Kalayaan June 12, 7:30 in the morning sa Quirino Grandstand pala yan. Okay, ayan po. Tapos, ito yung mga nangyari, yung mga previous days, bago mag-June 12. Simula po nung May 28, which is considered as the Pambansang Watawat Day. Mas kaunti po ang tao dito sa likuran. Yan. Ayan po ang sampagita na national flower natin. Sampagita. This is Simply Jane saying thank you for watching. God bless everyone. See you on the next vlog. Bye for now.